Hi admin, pakitago na lang po ang identity ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mark. Ako ay 34 na taong gulang, may asawa at 2 anak. Yung panganay namin, 7 taong gulang na, mahilig sa drawing. Yung bunso, 3 taong gulang pa lang, palaging nakasiksik kay mommy. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa Quezon City bilang team leader. Kung titingnan sa labas, parang kumpletong pamilya kami. Sunday bonding, mall gala, at minsan travel kung may extra budget. Pero ang hindi alam ng lahat, meron akong sikretong tinatago. BPO life is stressful. Night shift, toxic na calls, pressure sa targets. Minsan, parang routine lang, bahay, trabaho, tulog, hanggang sa dumating si Jessa. Bagong hire siya, 25 taong gulang, single, at palaging may dalang energy sa floor. Palaging nakangiti, palaging kinakausap lahat. Noong una, simpleng boss to agent lang ang tinginan namin. Pero dahil sa madalas na overtime, yosi breaks, at sabayang lunch, nagkakaroon kami ng maliliit na moments. Minsan nagtanong siya, "Sir Mark, lagi ka bang graveyard shift? Hindi ka ba napapagod?" Sabi ko, "Sanayan lang, para sa pamilya kahit anong pagod, kakayanin." Ngumiti siya at sabi, "Sana balang araw may asawa rin akong kasing sipag mo." Hindi ko alam, pero parang may kumurot sa puso ko. Doon nagsimula. Lumipas ang mga linggo. Habang tumatagal, mas nagiging personal ang usapan namin. Si Jessa, nagkukwento tungkol sa childhood niya, sa broken family, at kung paano siya nagsusumikap magtagumpay. Ako naman, minsan hindi ko napipigilan maglabas ng hinaing, pagod sa trabaho, minsan hindi pagkakaintindihan namin ng asawa ko. Hanggang sa isang gabi, after shift, nagkayayaan kaming kumain. Sa isang maliit na tapsihan, sa kanto ng EDSA, nagkatawanan kaming hanggang madaling araw. Umumuwi akong may kakaibang saya. Pero may kasamang guilt. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ang asawa ko natutulog habang yakap ang bunso. Doon ko naisip, anong ginagawa ko? Pero kinabukasan, balik na naman ako kay Jessa. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero isang gabi habang OT kami sa office, naiwan kaming 2 sa pantry. Tahimik. Tapos bigla niyang tinanong, "Mark, happy ka ba talaga sa asawa mo?" Natigilan ako. Ang totoo, oo, mahal ko ang asawa ko. Pero sa oras na yon, para bang gusto kong marinig na may ibang nakakaintindi sa akin. At doon nagsimula ang una naming halik. Mula noon, naging iba na ang relasyon namin. Hindi na simpleng coworker lang. Naging lihim naming mundo ang bawat yosi break, bawat lunch out, at minsan, kahit short trips after shift. Pero habang lumalalim, mas mabigat ang konsensya. Uuwi ako at makikita ko ang mga anak ko. Excited na yayakapin ako. Pero sa loob ko, ramdam ko ang bigat ng kasalanan. Hindi nagtagal, nagsimula nang mag-demand si Jessa. "Bakit hindi mo ko masamahan tuwing weekend? Lagi na lang pamilya mo," sabi niya minsan. At ako pilit na nagpapalusot. Pero sa totoo lang, natatakot akong mahuli. Hanggang sa isang araw, nagpadala siya ng message sa asawa ko. Hindi direct, pero puno ng pasaring. "Hi ate, ang swerte mo kay Mark. Ang bait niya, lagi kaming magkasama dito sa office." Nung makita ng asawa ko yon, nagtanong siya, "Bakit may ganito? Bakit parang may ibang ibig sabihin?" Kabado ako. Sabi ko, "Normal lang yan, team lang naman kami." At kahit medyo nakalusot, ramdam ko, may duda na siya. Akala ko, safe pa rin ako. Akala ko kaya kong i-balance ang dalawang mundo. Pero isang gabi, dumating ang hindi ko inaasahan. Duty ako noon around 10 PM. Biglang dumating ang asawa ko, dala ang 2 bata. Gusto daw niyang i-surprise ako. Pumasok siya sa office at eksaktong oras na yon, palabas ako ng pantry. Magkahawak kamay kami ni Jessa. Parang tumigil ang mundo. Nakita ng asawa ko.
Nabitawan niya ang hawak niyang gamit at tumulo ang luha. "Mark, ito ba yung ginagawa mo sa amin?" Sabi niya habang nanginginig ang boses. Ang mga anak ko, nakatingin lang, hindi maintindihan. Si Jessa naman, nagwo-walk out, hindi man lang lumingon. At ako, hindi ako makapagsalita. Doon, gumuho ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako pinapasok sa bahay. Lumipas ang mga linggo, nakipag-usap ang asawa ko para sa mga bata. Hindi agad hiwalay. Pero ramdam ko, sira na ang tiwala. Hanggang ngayon, sinusubukan kong buuin ulit. Dumadaan kami sa counseling pero alam kong matagal bago gumaling ang sugat. At si Jessa, lumipat siya ng ibang account. Wala na kaming communication. Hindi lahat ng nakapagpapasaya ay tama. Minsan, ang ilang minutong saya pwedeng sirain ang buong buhay na pinaghirapan mo. Pamilya ko ang nagbigay ng lahat ng dahilan para magsumikap. Pero isang maling desisyon lang, muntik ko nang mawala lahat. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mark, pipiliin mo ba ang tukso o ang pamilya? Comment below kung anong gagawin mo. At kung may kwento ka rin, i-share mo sa amin.